Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction, itong post ni Attorney Vic Rodriguez tungkol sa disbarment case na isinampa laban sa kanya. To, 42 minutes ago, bago pa. Statement on the disbarment case against Attorney Vic Rodriguez for publishing his tell-all book Kingmaker, the hard copy. Ang sabi niya, ang pag-aabogado, ang tangi kong pinagkukunan ng kabuhayan upang marangal kong maitaguyod ang aking pamilya at mapag-aral ang aking mga anak. Kung ang layunin ay ako'y takutin at patahimikin, nagkakamali kayo. Sabi niya. Ito ay desperadong tangka na puwersahang busalan ang mga katulad ko na nagtatanggol sa interest at nasa panig ng sambayanang Pilipino bilang kritiko at pumupuna sa talamak na korupsyon, labis na anomalya, political persecution, pang-abuso sa paghulma at paglustay sa ating national budget, lalo na ang flood control funds sa ilalim ng Marcos administration. Higit lang nilang pinag-alab ang aking puso't paninindigan para sa bansa at pagmamahal sa mga ordinaryong Pilipino. Asahan ninyo na higit pang titingkad ang aking pagsisilbi bilang gabay, mata, tainga at tinig ng mamamayang Pilipino sa loob at labas ng ating bansa. Kung ito ang halaga ng paglalahad ng katotohanan at kapalit ng pagtatanggol sa interes ng Pilipino, maisog kong haharapin ang disbarment case na ito. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. Mabuhay po kayo, Attorney Vic Rodriguez. Saludo sa inyong tapang, malasakit, pagmamahal sa sambayanang Pilipino. Isa kayo sa mga ilan-ilan lang na tunay na alagad, tunay na may pagmamahal sa bansang Pilipinas dahil sa inyong matapang na paglalahad sa mga katiwalian ng administrasyong ito. Ako, nabasa ko mismo yung libro niya. Ang dahilan daw sa kaso niya is dahilan daw sa inilahad niya sa libro. Labag na daw yon sa professional conduct ng isang abogado. Na inamin ng nagreklamo si Attorney Jason Binay, kamag-anak ni dating Vice President Jejomar Binay, kahit pawang katotohanan ang nailahad sa libro, kailang nalabag daw ang confidentiality ng client to attorney, parang ganun. Hindi ko masyadong maintindihan, but one thing I am sure, yung libro na Kingmaker na nabasa ko na napakaganda ang paglalahad. One of the best books that I have ever read. Inulit-ulit ko pa. At ngayon, uulitin ko na naman nabasahin dahil doon na bulgar ang mga sikreto. Yung mga tangka na sayang. Ang ganda sana ng yung umpisa ng administrasyong ito, Marcos government.
naintindihan ko doon. Gusto ng Pangulong Marcos Jr. ang good governance. Kaya nga, nagsama sila na Atty. Vic. At nung nanalo na sila, ayun, nasimulan. Gusto nilang bumuo ng team of good governance. Kaya lang, ito na, nagsimula ng problema nung maraming nakisawsaw, maraming mga influence, maraming personal interest. Marami silang gustong ipa-appoint na hindi naman qualified na bagay na tinututulan ni Atty. Vic. Hindi makarating kay PBBM yung mga appointments na gusto nilang ipa-appoint na hindi pasado. So, nung umpisa, maganda dahil hindi nakakalusot yung mga palpak na gusto nilang ma-appoint sa mga magagandang pwesto sa gobyerno. O nang dahil doon, ininitan nila yung mga may sariling interest. Pinag-initan si Atty. Vic Rodriguez, siniraan ng siniraan, hanggang no choice Atty. Vic kundi nag-resign. Hindi siya sinibak, nag-resign siya. Yun ang buod ng libro at ang may dalawang tao na may nagpagulo. At hanggang ngayon, yung dalawang tao na yun ang patuloy na nagpapagulo sa administrasyon ito. Sayang. Ang ganda na sana ng simula, kaya lang yung team good governance na nasimulan, naging ito na, talamak na corruption. Nagka-watak-watak na tayo, politically divided, impeachment diha, flood control projects, kung ano-ano pa. Ay, sayang. O sige, maisog na haharapin ni Atty. Vic ang disbarment case. You cannot put a good man down. Naniniwala ko na ito panggigipit. Desperadong panggigipit. Gusto nilang busalan. Gusto nilang patahimikin si Atty. Vic. Kaya lang nagkakamali sila. Sabi niya, lalo lang nag-aalab ang kanyang puso na ituloy ang kanyang ginagawa sa paglalahad ng mga katiwalian ng administrasyong ito. Mabuhay po kayo, Atty. Vic. Saludo ang sambayanang Pilipino sa iyo. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ng maayos na tirahan ang Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Muna niya Tagalog yero. Antok na siya sa iyang balay. So mo niyang atupan nga iyang balay. Yan. So mo niyang atupan nga balay niya. Balay sa tao. So karon na humanag yun ang balay nga Balay ni Toms. iyaha nga balay. So maayo na gyud sada na tan-awon kay humana ang iyang balay. So makita gyud nimo na nakataod na gyud. So makita gyud nimo ang view sa iyang balay. O karon unsa imong masulti nga nahuman gyud ang imong balay. Siyempre, api kahit ang natagaan ta, magabalay na kita kay sana pala nag-sponsor. Salamat sa mga para sa inyo mga kung wala pang tabang di pa ko pakabalay kay nagigluna ko sa nginikalan sa salamat nga. So pila na imong anak nga kuan ay pa ka nakabalay? Dua.
duhay mong anak. So nakigpuyo lang ka sa imong ginikanan. Siyempre, oo. Yan ikaginta. Anong magkakwartan. Salamat kid kayo kay nakabalay na ko.